Ay, magandang araw po sa lahat at this is James, no? So, nakaraan guys, gusto ko pong i-share, especially sa mga member po ng simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yung aking experience, yung aking struggling times na uh, malapit na po akong medyo maniwala sa ibang mga religion, especially sa MCGI, no? Dahilan po sa, sa paratang po nila na yung Mormons ay maraming asawa at maraming pumapatay ng kanilang miyembro na ayaw na pong maging member po sa kanila at gusto na pong umalis sa kanilang mga religion. At sa oras po na yun guys is syempre ako po ay returned missionary at nalaman po yung mga the church, yung mga history ng simbahan at doon po ako na-stand dahilan po sa mga videos at saka information na isiniwalat niya. And then, ang ano pa po niyan is marami po na-convert po doon sa sinabi niya na false accusation or false information. Actually guys, nakatulong po sa akin yung isang napakagandang pamaraan na magtanong sa Diyos. Kasi yun po talaga yung sinabi sa New Testament. Ask and it shall receive, knock and it shall be open. So, ang point po doon is nagtanong po ako sa Diyos regarding po sa ano po na yon, regarding po sa storya po na yon na nalaman ko. Sabi ko, totoo po ba yung sinabi ni Eli Soriano? Totoo po ba yung ano niya sa simbahan, yung accusation po niya sa simbahan na pinapabulaanan po niya? At nung oras na yon is talagang I feel na akala ko totoo talaga. Kasi mukhang may mga may mga support or mga videos, information na detalyado. At ang kagandahan lang po doon is naalala ko po yung laging ina-advise po ng Propeteng Moroni na itanong muna sa Diyos kung ito ba ay totoo. At kung ito ay totoo, magpapakita siya sa iyo ng mga senyales na makakatulong sa iyo upang sa ganun na malaman mo kung ano yung totoong bagay. At tinanong ko sa Diyos kung totoo ba talaga si Joseph Smith na propeta. Ang Book of Mormon ba ay totoo na salita ng Diyos, at yung si Eli Soriano kung totoo ba yung paratang niya sa simbahan. At after a few months later na pinag-fasting ko, pinag-pray ko talaga yon, tumampad sa akin yung information na hindi Mormons pala yung gumawa ng ganun. Actually, nakadetalye pa doon, almost nung kapanahonan ni Wilford Woodruff na ika-4 na propeta ng simbahan is inabandon na po yung ganung tradisyon dahilan po sa nakita ng propeta na hindi na nakakatulong ito at mismo kinokontra na po ito ng ng kanilang lugar. At kung saan naggumawa na po siya ng manifesto na hindi na po sundin or i-abandon po yung paparami ng asawa dahilan sa yun po ay lang po sa propeta, no? Yung oras lang po yun ng propeta ng Joseph Smith. At nung oras na yun is doon ko po nalaman din sa after a few months na search ko rin po yung information na hindi po Mormons kundi FLDS po yung gumagawa, o yung tinatawag po nating fundamentalist, yung sumipak sa simbahan dahil ayaw po nila kay Brigham Young bilang propeta, at gusto po nila yung ipagpatuloy po yung anak ni Joseph Smith yung magiging propeta ng simbahan, no? Gusto po nilang gawing dynasty yung pagiging leader o propeta ng simbahan. So kaya mismo yung Diyos na po yung gumawa ng paraan na si Brigham Young, marami nakakita po noon na nag-iba po yung countenance or yung tsura ni Brigham Young at that time, no? Habang nagsasalita siya nang namatay na yung propetang Joseph Smith. At yung mga ayaw mapabilang kay Brigham Young, so
ano sila, nag-separate sila ng kanilang sariling religion, yung tinatawag na fundamentalist, which is, ito po ay, ano po, yeah, under po ni, ano po guys, no, ni Warren Jeff. So si Warren Jeff po, siya po nagpatuloy ng pagpaparami ng asawa hanggang sa ano po guys, nakagawa siya ng kasalanan at saka naakusahan siya kasi minolest niya po yung mga minor de edad. At na ano na po siya, na nabigyan po siya ng life sentence. At kasama rin po doon yung pumapatay na si Ervin Libaron, si Ervil Libaron. So, isa po doon sa video po na nakita po natin sa YouTube. Sila po yung gumawa po noon. Actually, na news na po yan at saka may mga magazine po na makakatulong po sa atin na mismo malaman, no? Yung, I think, yung parang 24 o'clock murder, no? Na about regarding sa Mormon member. So, doon po nalaman na hindi po napabilang ng simbahan yung si ano po guys, yung babaeng Libaron. At saka yung Libaron po na sa under po ni Ervil Libaron, doon po namatay yung babae nung sa panahon na yun. So, at hindi na po sila connected po sa simbahan. So, yun po guys yung isang na-find out ko na information na nagpalakas ng aking faith at nagpalakas po ng aking akala ko is sila po ay kasama po sa membro ng simbahan, so hindi po pala. At saka hindi lang po yan, marami po pong nagsisi Osbong na mga reformer religion from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, which is not, they are not connected and in the status of the church, no, na the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, which is sila na po yung sumipak sa simbahan sa kapanahonan po ni Brigham Young at sa kapanahonan po ni Wilford Woodruff. So, hopefully nakatulong po ito guys sa inyo na mapalakas po yung inyong testimony regarding po sa regarding po sa standing po natin ng simbahan. At sana makatulong rin po, i-share niyo po ito upang sa ganon na matulungan din po yung mga naging naging biktima po ng false information po na yun. So maraming salamat po sa pakikinig at mag-subscribe po kayo sa aking channel upang sa ganon matulungan ko po kayo regarding po sa mga information ng ating simbahan. At see you po sa next videos po natin guys. At huwag po kalimutang mag-like and subscribe po sa ating channel hanggang sa susunod.